Hello guys! Hello Aquarius! Welcome dito sa aking channel. Kapalaran 888. Welcome Aquarius. So, tingnan natin kung anong messages. Anong vibration ang kailangan mong marinig sa ngayon. Okay, Aquarius. Serafina and Crystal. Aquarius. There's a family celebration. There's a happy change, or pwedeng sa linggong ito ay malaman mo na buntis ka, or it's either nanganak ka na ngayon, or it's either ikakasal ka na, or pwedeng yung kapatid mo, nalaman mo na buntis na, or meron siyang relationship, or ganyan-ganito. Doon sa mga Aquarius na like yung mga ang tagal nyo nang nangangarap na mabuntis, makapag-travel sa ibang bansa, makapagtrabaho sa ibang bansa, magkaroon ng asawa, may kasal, sinasabi ng crystal card na to na you need to have faith and hope kasi there is something positive daw na parating sa'yo, na pagbabago na parating sa'yo na hindi mo pa nakikita. So, it's either pregnancy, it's either new love life, it's either new job, or anything na bago siya, pero hindi pa siya visible sa ngayon. Alright. Okay, Nine of Wands. Kung makikita mo dito, there's an Aquarius. May isang Aquarius dito na medyo pagod na siya. Pagod na pagod ka nang ipaglaban ang relationship mo or yung pamilya mo. Pagod na pagod ka nang maging breadwinner. Pagod na pagod ka nang maghintay, ganyan ganito. So, sabi dito ng crystal card na you need to have faith. You need to have faith and hope because there's something new. There's something positive, new in the horizon that you can see as of the moment na mangyayari siya. So, parating pa lang siya. So, if you're feeling tired or feeling exhausted, feeling enough, parang ganun, feeling mo enough is enough. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na you need to be patient. More patient daw sa linggong ito. You need to protect your emotion. You need to protect yourself. You need to protect your dreams. Hindi mo kailangan i-give up yung isang bagay na gusto mo. It's because hindi siya pumapapar sa'yo. Kasi minsan alam nyo, yung talagang minimithi natin, it's either ibibigay yan sa atin ng maaga because that's the right timing, or ibibigay siya sa atin ng matagal. It's not because ayaw ng Panginoon, it's because hindi pa hinog siya. Okay? There's someone here nasa long distance relationship. You're waiting for a message, a confirmation, a chat, a call from someone. And sinasabi ng baraha sa'yo dito na you need to be patient. Ang baraha mo sa linggong ito is patience. Kung makikita mo dito, while you're waiting, like for example, nag-aantay ka ng contract signing, ng visa, ng passport, ng anything na documents. While you're waiting, you have other choices na pwede mong magawa. Mag-iingat tayo sa temptation kasi minsan, alam nyo, kailangan nating maging strong kasi especially doon sa mga naghihintay. If you're waiting for a baby, like for example, ganun, 'di ba? Gusto mong mabuntis, tapos hindi ka na bubuntis. So, because of frustration, kain ka ng kain, ganyan, ganito, tumaba ka na. The more na tataba ka, mahihirapan kang mabuntis. If it's about naman sa job, like, gusto mong maging stewardess, gusto mong maging flight attendant, tapos hindi ka matanggap-tanggap sa mga companies. So, while you're waiting, pwede ka naman magtrabaho sa mga related na jobs, so pwede ka. And as much as possible, huwag kang magsisettle sa less. Huwag mong isisettle ang sarili mo sa bagay na alam mo na hindi ka pares sa ganyan. Kasi you're wasting your time, you're wasting your energy, you're wasting your effort. Okay, pasensya na yung masakit kasi yung ngipin ko. Okay, judgment. Masakit ang ngipin, may sipon, ganyan guys. Oh, Judgment, Eight of Pentacles, and a Five of Cups. Oh, diba?
In terms of job, if you're waiting for a job, promotion, salary increase, and hindi pa rin dumarating, sinasabi ng bara sa'yo dito na be careful. Okay? Be careful sa mga actions natin, sa mga decision, because maybe pagsisiyan mo yan sa bandang huli. Make sure na, okay, understandable kasi yun na nakakapagod, especially sa isang tao na ang tagal mo na dyan sa company, pero naunahan ka pang ma-promote ng mga newbie. But, kasi pera to pera trabaho. So, mag-iingat tayo sa pagmamanage ng salapi. Mag-iingat tayo sa pagmamanage ng ating resources kasi pwede tayong magsisi sa bandang huli. Okay? Kailangan mo daw kontrolin yung emosyon. Ngayon, emosyon, actions, parang ganun. Wow. Celebration. There's someone here na posibleng mag-iimbita sa'yo sa isang okasyon. There's someone here na pwedeng mag-offer sa'yo ng kasal, mag-offer sa'yo ng friendship, mag-offer sa'yo ng trabaho. Okay, pregnancy, new beginnings, new job, new career. Possible yan. Sinasabi ng barahan na if ever may isang tao dito na mag-offer sa'yo ng new relationship, new place of work, anything na i-offer sa'yo na bago, pag-isipan mong mabuti Kaya, may 5 of Cups dito kasi baka mag-desisyon ka na hindi mo pinag-isipan, magsisi ka sa May, okay? Diba? So, if there's an opportunity ng new beginnings, make sure na pag-isipan natin. Huwag tayo magmamadali, okay? Patapusin mo muna yung 2025. Business. Mag-ingat ka sa pagbukas ng business ngayon na last 2 weeks ng December. Wag kang padalos-dalos. Okay? So, any decision, in terms of money, in terms of love life, mag-isip tayo. Okay? There's dito parang fear regarding sa money. But, kung makikita mo dito, mayroon dito na Aquarius na hindi siya magse-celebrate ng Christmas because busy siya sa pagtatrabaho. Iniisip niya na double pay. So, kailangan niya magtrabaho. Diba? Mayroon dito Aquarius na ipaprioritize niya yung pera kaysa sa spending time with the family. Diba? Mayroon dito Aquarius na you are traveling this week or maybe you're buying a car, buying a plane ticket, ganyan. Nakikita ko siya dito na may nag-a-apply ng trabaho sa linggong ito papuntang ibang bansa. Meron dito nasa loob ng sasakyan, nagta-travel. And meron ditong nakarating na sa kanyang destination. She's celebrating the Yuletide season na sobrang masaya. Thank you guys. Bye!